Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay panibagong kwento na naman ng pakikipagsapalaran at pakikipaglaban sa mga nilalang ng dilim ang ating mapapakinggan. Ito ay ang kwento ni Moymoy, isang batang ulila, ngunit inalagaan ng kanyang ninong Ray. Kakaibang bata si Moymoy. Hindi siya mahilig makihalubilo sa mga batang kasing edad niya. Mas gusto niya ang namamasyal sa gubat o sa ilog. Dahil sa hilig niya sa pamamasyal, ay binansagan siyang Moymoy Palaboy ng kanyang mga kababaryo. At dahil sa kanyang pagiging palaboy, isang araw ay nakasumpong siya ng isang mahiwagang bagay sa ilalim ng isang talon, ang kristal na mata ng diwata. Ngunit ano nga ba ang kapangyarihan ng mahiwagang kristal na ito? Bakit ito napunta kay Moymoy? At kaya ba niyang gamitin ang kapangyarihan ito laban sa mga aswang na naghahasik ng lagim at katatakutan sa kanilang baryo? Yan ang ating malalaman sa kwento ni Moymoy Palaboy at ang kristal na mata ng diwata. Pero bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at sa mga kwento ni Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Sa isang liblib na baryo, sa paanan ng isang mataas na bundok, nakatira ang isang batang 12 taong gulang na si Moymoy. Masayahin siya, palatawa, at kilala sa kanilang lugar bilang Moymoy Palaboy dahil sa kanyang hilig na gumala kahit saan, sa ilog, sa gubat o sa bukid. Madalas siyang napapagalitan ng kanyang ninong Ray dahil halos araw-araw ay uuwi siyang putikan. May gasgas sa tuhod o di naman kaya ay sugatan dahil sa kakaakyat sa mga puno. Ano ka ba naman, Moymoy? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag ka nang pupunta sa gubat na yun? Ikaw talaga, oo. May mga nilalang doon na hindi mo kayang harapin kapag natsyempoan mo. Ngunit imbis na matakot, ay ngumiti lang si Moymoy. Ninong Ray, wala namang pumulto doon o kaya engkanto eh. Hindi po totoo mga yun. Kasi ilang beses na po akong pabalik-balik doon eh. Puro palaka at ahas lang po ang nandun. Tapos napakadami pa. At natawa ka pa talaga sa lagay na yan, ha? Pambihira talaga tong batang to. Eh kung totoo man ang sinasabi mo, paano kung matuklaw ka ng ahas doon at mamatay ka? Sige nga, ano sa palagay mo mararamdaman ko? Eh di syempre malulungkot po kayo, Ninong Ray. Pero marunong po akong umakyat ng puno at saka mabilis naman po akong tumakbo. Di po ako maaabutan ng ahas. Hindi po ako basta-basta matutuklaw nun. Alam mo, ikaw ha? Sutil ka talagang bata ka. Ang galing mong mga tuwiran. Kanino ka ba nagmana ha? Sa inyo po, syempre. Eh kayo lang naman po ang kasama ko eh. Kaya sa inyo na lang po ako magmamana, Tito Ninong. Ay nako, Moymoy. Minsan hindi ko na alam kung matatawa ba ako sa mga sagot mo o maiinis. Pero seryoso to ha. Delikado yung palagi mong paggala kung saan-saan. Mas mabuti siguro kung dito ka na lang sa bahay. O kaya makipaglaro ka sa mga kasing edad mo. Eh ano naman pong gagawin ko dito sa bahay? Wala rin naman po akong kalaro sa labas. Kasi ayaw po nila sa akin. Ha? Ayaw nila sa'yo? Aba, bakit naman? Kasi daw, wala akong mga magulang. Putok daw po ako sa buho. Saka madami sila sinasabi sa akin eh. Tapos minsan, kung nakikinood ako sa TV nila,
Pinagsasaraduan po ako ng bintana. Akala mo naman bago at maganda yung TV nila. Bulok naman. Palaging malabo tapos kinakalampag nila bago lumitaw yung tao. Ay, alam ko na kung bakit ayaw ka nilang kalaro. Bakit po? Kasi pilosopo ka. At saka mahirap nilang masakyan yung mga trip mo. Ikaw talaga, oo. Totoo lang naman po ang sinasabi ko Kaya nga mas gusto ko na lang po na mamasyal kaysa makipaglaro sa ibang bata. Kung ayaw mo makipaglaro, at least man lang sana, wag naman sa loob ng gubat. Bawal nga dun, di ba? Hindi ba't sinasabi din ng barangay na bawal ang mga bata na magpunta sa mga lugar na yon? Hala, bawal na? Oo, bawal. Matagal na. Pero Ninong, kung bawal naman po pala, bakit hindi na lang po nila putulin lahat ng puno o sirain yung lugar na yon para wala nang mapuntahan ng mga batang katulad ko? Ano? Pambira, Moy. Alam mo ba yung sinasabi mo? Hindi pwede yun. Hindi lahat ng bagay ay basta na lang sinisira dahil lang sa takot tayo. May mga bagay na dapat nating igalang. Lalong-lalo na ang kalikasan. Alam ko naman po yun, Ninong Ray Nagbibiro lang naman po ako sa inyo. O ayan na naman. Yan ang isa sa problema mo. Lahat ginagawa mong biro. Pwede ba? Magseryoso ka naman kahit paminsan-minsan lang. Huwag mo nang hintayin na magalit ako sa'yo, ha? Tandaan mo to. Huwag na huwag ka nang pupunta sa gubat. Hindi yung basta pinapasok ng kung sino-sino. Kapag hindi mo pinakinggan ang babala ko, baka isang araw, magsisi ka. Opo, pasensya na po Ninong Hindi na po mauulit. Mabuti kung ganun. Hindi ako nagbibiro. Kung alam mo lang ang mga nangyari nun, siguro, hindi mo nagugustuhin lumapit pa kahit sa gilid ng gubat na yun, Moy. Bakit, Ninong? Ano po nangyari noon? Gusto mo ba talagang malaman? Opo. Nako, nakakatakot to. Baka matakot ka. Ako matatakot? Hindi po Matapang po kaya ako. At yan ang kinakatakot ko, Mimoy. Hindi lahat ng matapang ay ligtas. Minsan, yung matitigas ang ulo, sila ang unang napapahamak. Ninong naman ang dami niyo pang paligoy-ligoy O sige na, makinig kang mabuti. Nung araw, marami kasi ang naliligaw at nawawalang tao sa gubat. Bata, matanda, hindi na sila nakakabalik. Bakit hindi na po sila nakakabalik? Kasi may mga nilalang na nakatira roon. Mga nilalang na hindi mo pa kayang harapin. May nagsasabing aswang ang nakatira sa pinakaloob ng gubat. Yung iba naman sinasabing engkanto daw na nang-aakit ng tao para iligaw sa gubat. Talaga? Baka naman gawa-gawa lang na matatanda yung kwento na yun para matakot ang mga bata. Ay nako, ewan ko sa'yo. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Kasi po, parang imposible naman po talaga Pero, sige na nga, Ninong. Hindi na po ako pupunta doon. Totoo yan, ha? Hindi mo na uulitin, ha? Promise, ha? Opo, promise. Sa ngayon. Aba, ikaw talagang bata ka. Hindi ka ba natatakot maski konti? Hindi po. Napailing na lamang si Ninong Ray. Sabay tayo para kumuha ng bulok. Sanay na siya sa katigasan ng ulo ng kanyang pamangkin. Sa kabila ng palabiro at masayahin ng bata, alam niyang puno ito ng kuryosidad at tapang. Mga katangiang maaaring magdala sa kanya sa kapahamakan kung hindi maaagapan. Lumapit siya sa pinto at tumingin saglit sa labas. Sa di kalayuan ay tanaw niya ang gubat na paulit-ulit niyang ipinagbabawal sa bata. Sa tuwing nakikita niya ang mga puno roon, ay bumabalik sa kanyang alaala ang mga nangyari noong bata pa siya. Mga pangyayari na di niya mabanggit kay Moymoy dahil nag-aalala siyang baka hindi matakot ang pamangkin, kundi baka lalong gustuhin ito ang katotohanan
sa pangyayaring yon. Samantala si Moymoy naman ay umupo. Nakatingin sa kanyang Tito Ninong. Nakangiti siya, parang walang pakialam sa mga paalala. Lalabas na muna ako, Moymoy ha. Pupunta muna ako sa bukid para tignan yung mga pananim ko dun. May pagkain na nga pala dyan sa kusina. Kumain ka na. Huwag ka magpapagutom ha. Sige po, ingat po kayo, Tito Ninong. Si Ninong Ray ay isang binatang may matipunong pangangatawan. Maitim ang kanyang balat dahil sa kakaararo sa bukid. At kilala bilang isa sa mga pinakamalakas na lalaki sa baryo. Siya rin ang tumayong ama at ina sa kanyang pamangkin na si Moymoy. Namatay sa panganganak ang ina ni Moymoy. Samantalang ang ama naman nito na kapatid ni Ninong Ray ay nasawi sa isang aksidente sa bundok. 1 taon na ang nakalipas. Samantala, pinilit naman ni Moymoy na manatili sa bahay nila ng araw na yon. Kumain siya. Gumawa ng mga gawaing bahay. Naglinis sa bakuran at nag-igib ng tubig. Ngunit ng bandang 3:00 na ng hapon, doon na siya nakaramdam ng inip. Dahil hindi sanay na walang ginagawa, lalo pa at mainit ang panahon, naisip niyang pumunta sa ilog para doon maligo. Sa ilog, may nakita siyang ilang kabataang naliligo din kagaya niya. Hindi niya nilapitan ang mga ito, bagkus ay nagtago siya sa isang malaking tipak ng bato at pinakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Tungkol ito sa talon na makikita sa dulo ng ilog. Malapit ito sa mismong paanan ng bundok. Ayos ah, mukhang maganda nga doon. Hindi ko pa nararating yung talon na yon. Pero ang dami ko nang naririnig na sobrang ganda daw talaga doon. Makapunta nga. Total, maaga pa naman eh. Umahon siya sa ilog at nagsimulang maglakad. Matagal niya nang naririnig ang mga kwento tungkol doon. May mga nagsasabing sagrado ang talon, tahanan ng mga diwata. Ang iba naman naniniwalang nilikha yun upang maging daan ng mga kaluluwa patungo sa kabilang mundo. Ngunit para kay Moymoy, isa lamang itong mahiwagang lugar na gusto niyang tuklasin. Isang lugar na baka sakaling magbigay ng sagot sa lahat ng mga lihim na binabanggit ng kanyang ninong. Halos 1 oras din ang nilakad niya bago unti-unti niyang marinig ang malakas na lagaslas ng tubig sa talon. Pagkaraan pa ng ilang sandali, nakita niya na ang mismong talon. Halos mapanganga siya sa sobrang ganda ng tanawing kanyang nakikita. Ay, grabe! Ang ganda pala talaga dito! Isang mataas na talon ang nasa kanyang harapan. Bumabagsak ang tubig mula sa matataas na bato at nagiging usok at tila nagkakaroon pa ng mumunting baghari sa paligid ng talon. Lumapit siya sa gilid ng lawa. Hinubad ang kanyang tsinelas at marahang isinawsaw ang paa sa tubig. Ramdam niya ang lamig na dumampi sa kanyang balat. Unti-unti siyang lumusong hanggang sa ang tubig ay umabot na sa kanyang bewang. Habang lumalangoy, napansin niya ang isang bagay na kumikislap sa ilalim ng tubig, malapit mismo sa bagsakan ng talon. Nagtaka siya kung bakit aninag na aninag niya ito, gayong karaniwang malabo ang tubig sa bahaging yon, lalo na't napakalakas ng buhos na bumabagsak sa tubig. Hindi siya nakatiis. Sumisid siya. Kahit nahihirapan sa malamig at malakas na agos, ay hindi siya tumigil. Nang maabot niya ang ilalim, nakita niya ang isang bato na hugis mata. Kristal na may kulay
na pinaghalong bughaw at ginto. Agad niya itong kinuha at pag-ahon niya sa tubig, hawak na niya ang kumikislap na bato. Mabilis siyang umahon sa pangpang. Hingal na hingal siyang napaupo sa batuhan habang maigpit ang hawak sa kristal. Mainit ito sa kanyang palad. Kinilabutan siya nung una. Parang may malamig na hangin na biglang gumapang sa kanya mula batok pababa sa kanyang gulugod. Ngunit kasabay nito ay naramdaman niyang parang may dumaloy na kakaibang lakas sa kanyang mga ugat. Ang panginginig sa lamig ay napalitan ng init. Biglang luminaw din ang kanyang paningin at ang bawat patak ng tubig mula sa talon ay parabang mabagal na bumabagsak. Maging ang kanyang pandinig ay naging mas malinaw. Naririnig niya ang huni ng mga ibon mula sa malayo at ang ugong ng hangin na parang nasa tabi lang niya. Kasabay nito, may marahang bulong na dumampi sa kanyang tenga. Tila sinasabi ang mga salitang hindi niya maunawaan. Kinilabutan siya. Agad niyang isinilid sa bulsa ang kristal bago siya tuluyang lumakad papalayo. Muli niyang pinagmasdan ang paligid. Sa pagitan ng malalaking puno, may dalawang pulang mata ang nakatitig sa kanya. Hindi niya alam kung tao ba yun o isang nilalang. Nanlamig ang kanyang katawan at bago pa siya lamunin ng takot, mabilis siyang tumakbo palayo sa lugar na yon. Pagdating niya sa bahay ay nakita niyang nag-aabang sa may pinto ang kanyang ninong Ray. Sinalubong siya agad nito at kitang-kita ang pagtataka sa mukha niya. At saan ka na naman galing ha, magaling na bata? Bakit basang-basa ka? Sa ilog po, Ninong. Naligo lang po. Sigurado ka? Eh bakit parang kinakabahan ka? Saka nabubulol? Nagsisinungaling ka ba? Ay, hindi po. Napagod lang po akong lumangoy. Sige po, Ninong, magbibihis na po ako. Hindi na niya binanggit ang nangyari sa kanyang ninong dahil baka pagalitan siya nito ng sobra kapag nalaman nito ang kanyang ginawa. Pagdating ng gabi, tahimik na pumasok sa kanyang silid si Moymoy. Pagkahiga niya sa banig, dahan-dahan niyang inilabas ang kristal. Hindi siya makapaniwalang nakasumpong siya ng ganung bagay sa ilalim ng talon. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Iniikot sa kanyang palad, pinapatama sa kaunting liwanag na pumapasok mula sa maliit na bintana. Pakiramdam niya ay may sariling buhay ang kristal. Bawat kislap nito ay parabang kinakausap siya. Napangiti siya, ngunit sa likod ng ngiti na yon ay may halong kaba din na nararamdaman. Lalo na nang maalala niya ang dalawang pulang matang nakita niya sa gubat. Totoo kaya yun nakita ko kanina? Hindi kaya yun yung may-ari ng batong ito? Dahan-dahan niyang inilapit ang kristal sa kanyang muka. Mas malinaw niya na ngayong napapansin ang kakaibang hugis nito. Hindi lang basta kristal, kundi tila mata na may mga ugat na kumikislap sa loob. Bigla siyang kinilabutan. Hala, hindi kaya mata to ng engkanto? Natigilan siya nang makarinig ng sunod-sunod na katok sa pinto. Mabilis niyang itinago sa ilalim ng unan ang kristal. Moymoy! Sino kausap mo dyan? Wala po. Sigurado ka? Narinig kita nagsasalita eh. Baka may kasama ka dyan ha? Wala po, Ninong, promise. Nagdarasal lang po ako. Ganun ba? O sige na. Matulog ka na. Huwag ka magpuyat. Opo, Ninong. Sige po, matutulog na po ako. Nang wala na ang ninong niya, ipinikit na niya ang kanyang mga mata at natulog. Ngunit
hindi pa man siya matagal na nakakatulog, ay bigla siyang nanaginip. Isang nilalang ang nagpakita sa kanya. Isang babae, napakaganda. Mahaba ang buhok na kulay ginto ang bawat hibla. Ngunit higit na nakatawag pansin ang isang bagay. Nakapiring ng pulang tela ang isang mata ng diwata. Teka, sino ka? Bata, ako ay isang diwata. Ako ang may-ari ng bagay na kinuha mo sa talon. Hindi isang ordinaryong bato yan. Yan ay ang aking mata. Ninakaw sa akin ng mga nilalang mula sa kadiliman. At ngayon ay ikaw ang nakasumpong. Nanlaki ang mga mata ni Moymoy sa sinabi ng diwata. Ano po? Mata niyo po? Tsaka diwata po kayo? Teka, hindi ko po maintindihan. Dahan-dahan ay inalis ng diwata ang pulang piring na nakatakip sa kanyang kaliwang mata at tumambad ang kabuang muka ng diwata. Sa kanyang kanang mata ay kulay bughaw ito, ngunit ang kaliwa ay butas, parang isang malalim na kawalan. Nang titigan ito ni Moymoy, pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang malalim na bangin. Huwag kang matakot, bata. Hindi ako isang kaaway. Ako si Luwalhati. Masaya akong natagpuan mo ang aking mata. Po, kaya po ba kayo nagpakita sa akin ay dahil gusto niyo na po itong kunin? Hindi, bata. Hindi pa ngayon ang oras para kunin ko ang aking mata. May kailangan ka pang gawin. May paparating na panganib. May mga nilalang ng dilim na mag-aasik ng kasamaan dito sa inyong baryo. Ang aking mata, magagamit mo yan para ipagtanggol ang lahat laban sa kanila. Teka, bakit po ako? Hindi naman po ako bayani. Bata lang po ako. Palaboy nga po ang tawag nila sa akin eh. Ngunit ikaw ang pinili ng kapalaran. Ikaw ang nakasumpong sa aking mata. Ikaw ang pinili at karapat-dapat na mag-ingat nito. Pero hindi ko po kaya. Ano po ba kasing nilalang yung sinasabi nyo? Mga aswang. Aswang? Kung ganun po totoo mga aswang? Totoo sila. Tulad ko. Tulad namin. Biglang nagsulputan ang iba't ibang klaseng nilalang na noon ay nababasa lang ni Moymoy sa mga kwento at alamat. Mula sa gilid ng diwata ay lumitaw ang isang kapre, matangkad at may hawak na nagbabagang tabako. Namumula ang mga mata nito, ngunit hindi nakakatakot ang kanyang mga titig. Umakyat naman sa tabi niya ang isang diwende, isang maliit na nilalang na may mahabang balbas at nakasuot ng sombrerong kulay luntian. Nakangiti ito sa kanya. Sumunod na lumitaw ay ang tikbalang na dumungaw mula sa bukas na bintana. Isang nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo. Napalunok si Moymoy at halos hindi makapaniwala. Kapre? Diwende? Tikbalang? Lahat sila? Totoo? Tama ka, bata. Totoo silang lahat. At alam mo bang matagal ka rin nilang sinusubaybayan? Kilala ka nila at palagi ka nilang iniingatan kapag nagpupunta ka sa loob ng gubat. Natutuwa sila sa iyo, Moymoy. Ala, ganun po ba? Hindi ko po alam na may nakabantay sa akin. Palagi, Moymoy. Ngunit, mahal na diwata, hindi ko po kaya makipaglaban sa mga aswang eh. Ibinabalik ko na po sa inyo ang inyong mga mata. Uulitin ko sa iyo. Hindi pa oras, Moymoy. Kailangan mong hawakan at gamitin yan para iligtas ang inyong baryo laban sa mga aswang.
Pero, paano po ako lalaban? Hindi naman po ako malakas eh. Hindi mo kailangan maging malakas, Moymoy. Ang kapangyarihan ng mata ay sapat na. Ang kailangan mo lang ay maging buo ang loob mo. Kailangan mong tanggapin ang responsibilidad kahit nakakatakot at kahit mahirap. Napabalikwas si Moymoy mula sa higaan. Pawis na pawis at hingal na hingal. Agad niyang sinilip ang ilalim ng unan. Nandoon pa rin ang kristal. Tinignan niya ang kabuuan ng kanyang kwarto. Wala na ang diwata. Wala na ang ibang nilalang na kasama nito. Ang naiwan, ang bukas na bintana na alam niyang nakasarado bago siya mahiga at matulog. Ala, anong gagawin ko? Ano ba kasi itong napasok ko? Lagot na. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa bintana. Sinilip niya ang labas, pero tahimik ang bakuran. May mga nakita siyang mga alitaptap na pinapalibutan ang isang puno. Walang tao, walang kakaibang nilalang. Ngunit hindi maalis kay Moymoy ang pakiramdam na may nakatingin sa kanya mula sa dilim. Mabilis niyang isinara ang bintana at isinuksok ang kahoy na pangsara. Bumalik siya sa higaan, ngunit hindi siya mapalagay. Kinuha niya muli ang kristal at pinagmasdan. Kumikinang ito kahit walang ilaw. Ikaw ang mata ng diwata. Pero bakit ka sa akin sumama? Bakit ako ang napili mo? Nang wala siyang nakuwang sagot, ay muli niyang ibinalik ito sa ilalim ng kanyang unan. Sana pagising ko bukas, wala na to. Sana, panaginip lang talaga ang lahat. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Moymoy. Hindi siya gaanong nakatulog dahil paulit-ulit na bumalik sa kanyang isip ang kanyang panaginip tungkol sa diwata at sa mga nilalang na nakita niya. Habang kumakain sila ng sinangag at pritong isda, napansin ni Ninong Ray na tahimik ang kanyang pamangkin. Hoy Moymoy, bakit ang tahimik mo ha? Kanina ka pa hindi nagsasalita. May masakit ba sa'yo? Wala po, Ninong. Hindi lang po ako nakatulog ng maayos kagabi. Ano? Bakit naman? Hindi ko po alam eh. Siguro po may insomniac ako. Anong insomniac? Baka insomnia. Yung hindi makatulog. Ikaw talaga, oo. Ay, yun nga po. Ay, nako. Sige na, kumain ka na. Pasensya ka na. Hindi lang ako sanay na ganyan ka eh. Tumango si Moymoy. Pero sa isip niya, ayaw niya munang ibahagi ang tungkol sa kristal. Baka pagalitan siya ulit o kaya naman ay baka kunin ito sa kanya at itapon. Pagkatapos kumain, ay lumabas siya ng bahay para bumili ng sabon sa tindahan at sigarilyo ng kanyang ninong. Narinig niyo na ba? May nawawalang kambing si Mang Celso kagabi. Kawawa nga eh. Iyak ng iyak kagabi. Oo, at hindi lang yun. Nawala rin ang mga manok ni Aling Marta. Hinahanap nga nila eh. Mukhang nauuso na naman ang nakawan dito sa baryo natin ah. Kailangan may gawin na ang barangay dito. Kaya nga eh. Kailangan siguro na magbabantay at maglagay ng karpyo para naman kabahan yung mga lintik na magdanakaw na yan. Pero teka lang, sigurado ba tayong tao talaga ang nagnakaw sa mga hayop kagabi? Bakit Ismael? Sa palagay mo ba ay ano? Isipin mo ha, isang kambing at maraming manok. Mananakaw ba talaga yun ng ganong kadali lang? Lalo na yung mga manok. Hindi ba't ang iingay nun? Ewan ko. Ano ba ang pinupunto mo? Hindi kaya hayop o aswang ang kumuha sa mga ito? Ay, naku naman Ismael. Tigilan mo na nga yan. Huwag mong takutin ang sarili mo. Aswang-aswang. Manahimik ka.
Paanong hindi ka matatakot? Eh di ba, sabi din na wala man lang naiwang baka sa mga magnanakaw, ni walang ingay na narinig, walang kumahul na aso. Aba, ano yun? Huwag kang magsalita ng mga ganyan. Nakakatakot yan, Ismael. Baka magdulot yan ng gulo sa baryo natin. Alam mo naman ang mga tao dito. Madali silang maniwala sa mga sabi-sabi. Hayaan na natin ang barangay na magresolba nito. Sa bagay. Pero paano kung totoong hinala ko? Lagot tayo. Hindi tayo makakalaban sa mga ganon. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawang matanda, tahimik na nakikinig si Moymoy. Ilang sandali pa ay namalayan ng dalawa ang paglapit ng kapitan ng baryo. May dala itong baston at nakasuot ng sombrero. Pinakinggan nito ang usapan ni Mang Lando at Mang Ismael. At pagkatapos ay bigla siyang sumingit sa usapan. Sinabi niya sa dalawa na gagawa siya ng aksyon para maresolba ang problemang nakawan. Sinabi niyang magpapatawag siya agad ng pulong sa barangay. Plano niyang magtalaga ng mga magbabantay upang hindi na maulit ang insidente. Para sa kapitan, ordinaryong nakawan lang ito at walang kinalaman sa sabi-sabing aswang. Samantala, si Moymoy ay tahimik na umalis nang makuha ang kanyang pinamili at bumalik na ng bahay. Totoo kaya yung sinabi ni Mang Ismael? Hindi kaya may kinalaman ito sa sinabi ng diwata sa aking panaginip? Lagot na. Ano nang mangyayari sa baryo? Pilisan ko na nga. Kailangan itong malaman ni Ninong. Pagdating ni Moymoy sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ng katahimikan. Sa loob ay nadatnan niya si Ninong Ray na nakaupo sa kanilang lumang sofa. Nakayuko ito at tila ba may malalim na iniisip. Nang makita siya, dahan-dahang tumingin ang kanyang ninong. Matalim at seryoso ang kanyang mga mata. Natigilan ang bata nang mapansin kung ano ang hawak ng kanyang ninong. Sa mismong palad nito, nandoon ang kristal na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan. Nanlamig si Moymoy. Moymoy, saan mo nakuha to? Hindi makasagot kagad ang bata. Alam niya kasi na sa oras na yun ay mabubuking na siya ng ninong niya na siya ay nagsinungaling. Naghihintay ng sagot ang kanyang ninong. Ano po kasi, nakita ko po yan sa ilog nung naligo ako. Nagandahan po ako kaya kinuha ko po. Magsabi ka sa akin ng totoo, Moymoy. Alam ko tungkol sa bagay na to. Po? Isang tanong pa, Moymoy. Saan mo nakuha ang mata ng diwata? Ninong, dun po sa may talon po. Halata ang pagkadismaya sa muka ng lalaki nang umamin na si Moymoy. Napagtanto nitong matigas pa rin talaga ang ulo nito at patuloy pa rin sa kanyang paggala maski palagi niya itong sinasabihan. Kasabay ng kanyang pag-amin ay ang sunod-sunod na pagbuntong hininga ni Ninong Ray. Kita ni Moymoy ang biglang pagbagsak ng balikat ng kanyang tito Ninong, pati ang pagkadismaya sa mukha nito. Mariin ang pagkakakuyom ng kamao nito. Halatang pinipigilan ang sariling inis at galit. Napagtanto nitong lumabag na naman ang bata sa bili nito. Paulit-ulit na pinagsasabihan na huwag gumala sa gubat, ngunit hindi ito nakikinig. Muli, napailing ang lalaki. Matigas talaga ang ulo mo, no? Ilang beses na kitang sinabihan na huwag ka nang lumapit sa gubat. Huwag kang lumayo dito sa baryo. Hindi mo alam ang panganib na nandoon. Napanganga si Moymoy. Gusto niyang mangatwiran, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niyang galit na ang kanyang ninong at hindi yun ang tamang oras para siya
ay mamiloso po. Bakit mo to kinuha? Hindi mo alam kung anong sumpa ang kaakibat niyan. Hindi ko naman po basta kinuha yan eh. Ang sabi po sa akin ng diwata, ako daw po ang pinili. Ako daw po may karapatang mag-ingat ng bagay na to. Lalo na't may paparating daw pong panganib. Ano? Diwata? Anong sinasabi mo? Yung diwata po na nagmamay-ari po ng mata. Kinausap niya po ako sa aking panaginip. Mukha naman pong hindi siya masama para bigyan niya po ako ng sumpa dahil po sa bagay na to. Hindi. Mabuti pa samahan mo ko. Ibabalik natin to dun sa may talon. Ninong, sabi po ng diwata hindi daw po pwede. Kasi may mga darating na aswang. Kung ibabalik natin to sa ilog, paano tayo lalaban sa mga aswang na yun? Hindi mo naiintindihan eh. Ang mata ng diwata, kapag hawak mo yan, para ka na rin nagbukas ng pinto para makita ang lahat ng nilalang, mapaliwanag man o dilim. At kapag nalaman ng mga nilalang ng kadiliman na ikaw ang may dala niyan, hindi ka nila titigilan. Susundan ka nila saan ka man magtago. At hindi lang ikaw ang mga nganib, pati na ang buong baryo. Kaya dapat nating isauli yan bago mahuli ang lahat. Tumayo ang lalaki. Hawak pa rin ang kristal. Naglalakad siya papunta sa pintuan. Ngunit bago pa man makalabas, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ninong. Pinilit na bawiin ang kristal. Hindi, Ninong. Hindi ko po pwedeng ibalik yan. Baka ito lang po ang tanging paraan para mailigtas natin ang lahat. Kung wala po tayo nito, paano po natin lalabanan ng mga aswang? Hindi mo tungkulin ang lumaban, Moymoy. Bata ka pa. Hindi mo dapat pasan ng ganito kabigat na responsibilidad. Pero Ninong, kung hindi po ako, sino po? Paano kung walang ibang magtatanggol? Hindi ba mas lalo tayo mapapahamak kung wala itong kristal sa atin? O sige, kung ayaw mong ibalik yan, sige, wag nating ibalik. Pero kaya mo ba talaga? Paano kung maraming aswang ang biglang sumugod dito sa bahay? Kaya mo ba silang labanan? Kaya mo ba silang harapin ng mag-isa? Natahimik si Moymoy sa sinabi ng kanyang tito Ninong. Wala siyang maisagot. Alam niyang tama ang ninong niya. Wala siyang sapat na lakas para lumaban. Hinawakan ni Ninong Ray ang balikat ng kanyang pamangkin. Yumuko siya para tumapat ang kanyang muka sa mata ni Moymoy. Alam mo ba kung ano ang mga itsura nila, ha, Moymoy? Alam mo ba? Opo, nabasa ko na po sila sa comics at napanood ko po sa TV. Nakita mo na pala eh. Isipin mo kung makakakita ka ng ganun. Kaya mo ba? Ganun ka na ba talaga katapang para harapin ang mga kampo ng kadiliman? Nanlaki ang mga mata ni Moymoy dahil sa matinding kaba. Nagpatuloy ang kanyang ninong. Mababa ang tinig. Pero alam mo bang, hindi naman sila katulad ng nasa kwento. Hindi sila basta may pakpak lang o matutulis ang mga ngipin. Yung mga yun, kapag nakita ka, wala silang ibang iisipin kundi ang kainin ka, ang patayin ka. Hahatiin ka nila at lalamunin ang laman mo. Hindi ka nila titigilan hanggat humihinga ka pa. Napakagat ng labi ang batang si Moymoy. Ramdam na ramdam niya ang malamig na pawis na tumutulo mula sa kanyang noo. Napakabata mo pa, Moymoy. Huwag mong isipin na kaya mong ipagtanggol ang buong baryo nang dahil lang sa isang kristal na mata. Hindi mo alam, Moymoy. Hindi mo pa naranasan kung paano umatake ang isang aswang. Isa lang, Moymoy. Isa lang. Kaya kanyang pahinain at gutay-gutayin. E paano kung 5? Paano kung 10? Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Si Ninong Ray nakatitig lang sa kanyang pamangkin at si Moymoy naman ay nanatiling nakayuko. Iniisip ang lahat ng mga sinabi ng kanyang ninong. Maya-maya pa ay tumingin ito ng diretso at matapang na sumagot. Ninong, natatakot po ako. Pero paano po kung ako lang talaga ang may kakayahan dahil sa kristal na to? Paano po kung ito ang paraan para hindi sila makapaminsala sa iba?
Ninong, paano kung nagsisimula na sila? Ito ba talaga ang tamang panahon para isoli ang kristal? Ano ba't sinasabi mo, Moymoy? Paano mo nasasabi na nagsisimula na sila? Kasi po, Ninong, dun po sa may tindahan narinig ko po sila. Sabi nila, may mga alagang hayop daw po sila na nawawala. Mga kambing at manok. Tapos, wala naman silang nakitang mga bakas. Baka naman magnanakaw lang ang dumali nun. Sabi po ni Mang Ismael, baka raw po isang aswang. Tapos naniwala ka naman. Opo, kasi posible naman po talaga eh. Binalaan ako ng diwata na may paparating na panganib. Tapos may mga ganitong insidente sa baryo natin. Maniniwala ho talaga ako. Sandaling napatitig si Ninong Ray. At ilang sandali pa, hinawakan nito ang palad ni Moymoy. At ipinalahad. Itinapat niya ang kristal sa palad ng kanyang pamangkin. Ayoko man, pero sige. Mukhang wala na rin akong magagawa. Sa'yo talaga siguro to nakalaan. Pero sana mag-iingat ka ha, Moymoy. At sana, huwag mong gagamitin ito sa sariling kapakinabangan. Isa lang ang layunin nito. Protektahan ng baryo laban sa kasamaan. Dahan-dahan itong tinanggap ni Moymoy. Paglapat ng kristal sa kanyang mga kamay, muli niyang naramdaman ang kakaibang init na nagmumula dito. Humigpit ang hawak niya dito. Payag na po kayong gamitin ko to, Ninong. Oo, Moymoy. Pero hindi ibig sabihin yan ay pinapayagan na kitang makipaglaban kahit kanino. Tutulungan kita. Tulad ng sabi ko kanina, hindi mo obligasyon na ipagtanggol ang baryo. Lahat tayo ay merong obligasyon. Ang laban ay hindi lang para sa'yo. Ito ay laban ng lahat. Tahimik na nakinig si Moymoy habang hawak ang kristal. Maya-maya pa ay tumayo si Ninong Ray. Isinuot nito ang kanyang sombrero at kinuha ang gamit na pangbukid na nakasandal sa gilid ng pintuan. Bago umalis, ay tumingin pa ito kay Moymoy. Dito ka lang sa bahay ah. Huwag ka nang gumala kung saan-saan. Opo, Ninong. Umalis na ang lalaki. Naiwang mag-isa si Moymoy. Mabilis na lumipas ang maghapon. Sa unang pagkakataon ay hindi lumabas si Moymoy. Nanatili siya sa loob ng bahay. Nakatanaw lamang sa maliit na bintana habang pinagmamasdan ang mga tao sa baryo na abala sa kanilang gawain. Ang mga batang kaedad niya ay naglalaro sa kalsada. Tumatakbo, nagtatawanan. Walang tumatawag sa kanya para maglaro. Ay, ano ba naman yan? Nakakainip. Pero okay lang. Ilang sandali ang nakalipas. Napansin niyang may ilang kalalakihang nakauniporme ng pangtanod na naglalakad sa kalsada. Bitbit nila ang mga pamalo at may ilan ding may mga dalang flashlight. Seryoso ang kanilang mga muka habang tinataak ang daan papunta sa labas. Maya-maya pa, nakita niyang dumating na ang kanyang Ninong Ray na may dalang mga inaning gulay. Nang mailapag ito sa lamesa na nasa bakuran, dumating si Mang Lando na siyang kapitbahay nila. Ray, mabuti naman at nandito ka na. May meeting daw sa plaza. Meeting? Tungkol saan? Di dun sa mga nawawalang hayop kagabi. Alam mo, hindi lang pala yung mga kambing at manok ang nawala eh. Pati yung baboy ni Aling Cora nawala din. Sayang, malapit na daw mga anak yun. Kaya nagpatawag ng meeting si Kap para daw pag-usapan natin ang seguridad sa baryo. Kasi baka merong gumagalang magnanakaw dito sa baryo natin. Tumango-tango si Ray. Sabay sinipat ang mga tanod na patuloy pang naglalakad papunta sa direksyon ng plaza. Ganun ba? O sige, magbibihis lang ako, Mang Lando. Tapos susunod na rin ako doon. O sige, Ray. Kailangan din kasi talaga nating marinig kung ano ang plano ng barangay. Aba, hindi biro ang nakawan na yon. Hindi pwedeng naglalaho na lang ng basta ang mga alaga ng mga taga-baryo na parang bula. Sige,
Maghahanda lang po ako. Pagpasok ni Ninong Ray sa loob ng bahay, sinalubong siya ni Moymoy. Ninong, pwede po ba ako sumama? Wag na, dito ka na lang. Pero maghapon na po ako nakatunga nga dito sa bahay. Sige na po, payagan niyo na po ako. Makikinig lang naman po ako eh. Promise, hindi po ako manggugulo. Ay nako, sige na nga, sumama ka na. Gagayak lang ako. Nang matapos magbihis, sumama na si Moymoy papunta sa plaza. Pagdating nila doon, ay nakita nilang halos puno na ng mga taga-baryo ang maliit na bulwagan. Karamihan sa kanila ay nakatayo lang, habang ang iba naman ay nakaupo sa mga monoblock. Maingay ang mga tao, kanya-kanya ng mga komento. Iba-iba ang pinag-uusapan. Maya-maya pa ay dumating na ang kapitan at nagsimulang magsalita sa harap ng kanyang mga kababaryo. Sinimulan niya ang usapin tungkol sa nakawan, kung sino ang mga naging biktima at kung ano ang posibleng solusyon sa problema nilang yon. Nagbulungan ang mga tao. Ang ilan ay halatang nag-aalala, habang ang iba naman ay galit at desperado. Kailangan mahuli ang magnanakaw na yan, kung sino man siya. Hindi natin pwedeng palampasin ito. At kung mahuli man natin yan, kailangan putulin ang kanyang mga kamay. Walang hiya siya. Hindi marunong lumaban ng patas. Ang gusto ng lalamang ng kapwa. Huwag naman ganyan, Lando. Hindi naman makatarungan yung puputulin natin ang kamay niya. Labag sa batas yun. Baka mas lalong lumala ang gulo. Hindi tayo hayop para gawin ng ganun. Ang kailangan natin ay hulihin siya at ipaubaya sa mga pulis. Nagkatinginan ang mga tao. May ilan na pumayag sa sinabi ni Mang Ismael, ngunit meron ding mga sumang-ayon kay Mang Lando. Nagsimula na namang umugong ang ingay sa bulwagan. Kanya-kanya sila ng opinyon. May isang tatay na nagsalita mula sa dulo ng bulwagan at sumang-ayon kay Mang Lando. Ayon sa kanya, kung hindi sila magpaparusa ng masakit, hindi matatakot ang mga magnanakaw at uulit-ulitin lang ang kanilang gawain. Pero agad itong tinutulan ng isa pang matanda na nagsabing hindi dapat dumaan sa dahas ang baryo. Habang patuloy ang pagtatalo, nanatili lang sa gilid si Moymoy, nakikinig at nakatitig sa mga nagsasalita. Nararamdaman niyang tumitindi ang tensyon sa bulwagan. Ang ilan ay galit, ang iba na may takot, at meron ding ayaw na makisali. Sa bandang unahan, muling nagsalita ang kapitan upang pakalmahin ang lahat. Ipinaliwanag niya na ang layunin ng pulong ay hindi para mag-away-away sila, kundi para magtulungan at magkaisa. Binigyang diin niyang kailangan nilang magbantay at magtulungan upang maiwasan ang susunod pang pagkawala ng mga alaga. Unti-unting natahimik ang mga tao, bagamat halata pa rin ang pagkadismaya at pagkabalisa sa kanilang mga muka. Si Moymoy, habang nakikinig, ay mas lalong nakaramdam ng kaba. Sa kanyang isip, naalala niya ang babala ng diwata. Ang pagkawala ng mga hayop ay baka hindi lang gawa ng magnanakaw, kundi ng mas malalang nilalang. Nagpatuloy ang kapitan sa pagpapaliwanag ng mga plano. Iminungkahi niyang magtulungan ang bawat pamilya, mag-ambag ng ilaw o kahit simpleng tansan na may pisi para magsilbing alarm kapag may gumagalaw sa bakuran. Sa tabi, may ilan na pumayag at nagbigay ng kanilang suwestyon. May iba namang hindi kumbinsido at nagkibit balikat lang. Tila wala ring tiwala na may mangyayari. Oh, bakit ganyan ang mga reaksyon nyo? Ano, wala kayong pakialam sa nangyayari sa baryo? O sige, paano kung kayo manakawan, tapos kami ang magkibit balikat at hayaan lang kayo?
Aba, nasa iisang baryo lang tayo. Dapat magtulungan tayo sa problema na to. Tama si Mang Lando. Kung hindi natin ito aayusin, baka pati mga bahay na natin pasukin. Kaya nga, lahat tayo magtulungan. Huwag nating iasan lahat ng trabaho sa mga tanod at sa barangay. Tama si Mang Ismael. Kaya makinig kayo kay Kapitan. Kung gusto nating masolusyonan kagad to, kailangan natin magtulungan. Hindi pwedeng isa o dalawa lang ang magbabantay. Konti lang ang tanod at hindi nila kayang bantayan ng buong baryo. Kaya dapat, Kap, lahat ng mga lalaki magbantay. Magkaroon tayo ng schedule, palitan sa pagbabantay sa gabi. May ilang napailing at hindi sang-ayon sa sinabi ni Ray. Karamihan sa kanila ay sinabing may mga anak sila na kailangan bantayan, lalo na sa gabi. Ang iba naman ay may trabaho tuwing umaga, kaya hindi pwedeng magpuyat. Kanya-kanya na ng dahilan ang mga ayaw makiisa. Pwede naman pong hatiin eh. Bawat kanto po ng baryo may tig-2 lang. Hindi naman din kailangan lahat magdamag. Pwede naman pong palit-palitan kada oras para hindi po mabigat. Napatingin ang mga tao sa kanya. Tahimik sandali. Tila nagulat ang lahat na sumali sa usapan ang isang bata. Pero napatango si Kapitan. Napangiti si Mang Lando. Alam nilang may punto ang bata. Kita nyo na, mabuti pa ang bata marunong mag-isip. Nagpatuloy ang diskusyon hanggang sa huli ay nagbotohan kung sang-ayon ba ang mas nakakarami sa plano. Isa-isang nagtaas ng kamay ang mga lalaki bilang tanda ng kanilang pagpayag. Ang mga kababaihan naman ay nagsabing handa silang maghanda ng kape o pagkain para sa mga nakatoka. Sa huli, nagkasunduan lahat na magsisimula ang pagbabantay sa bawat kanto ng baryo. May nakatalagang grupo bawat gabi kasama ng tanod para masiguro ang kaligtasan ng buong baryo. Tahimik na ngumiti si Moymoy. Kahit bata pa siya, nakadama siya ng tuwa dahil sa simpleng suwestyon niya, nakatulong siya sa kanilang komunidad. Pagkatapos ng pulong ay nagsiuwian na ang mga tao. Kasama sa unang batch ng mga magbabantay ang kanyang ninong Ray. Pagka-uwi nila ni Moymoy ay agad na naghanda siya. Kumuha siya ng flashlight at isang maliit na bag na may lamang tubig at ilang biskwit. Nang sumapit na ang gabi ay kinausap niya muna at binilinan ang pamangkin. Dito ka lang sa bahay ha. Isarado mo mabuti ang mga pinto at bintana. Huwag na huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Huwag ka ring magbubukas ng pinto kahit na ang kumakatok ay kilala mo pa. Tandaan mo yan, Moymoy ha? Opo, Ninong. Nang umalis na si Ninong Ray, agad na isinara ni Moymoy ang pintuan at agad niya tong tinalian. Tinigurado niyang walang kahit na ano na nakabukas. Pagkatapos, saka siya pumasok sa kanyang silid. Inilagay niya sa ilalim ng kanyang unan ang kristal at saka nahiga. Samantala, sa labas naman ay seryosong nakaupo ang dalawa, si Mang Lando at Ninong Ray. Nasa kanto sila, malapit sa isang puno ng akasya. Madilim ang paligid, tanging ilaw lang ng malamlam na poste ang nagbibigay ng liwanag sa kanilang pwesto. Hanggang sa nagbukas ng usapan si Mang Lando. Paano kapag tayo nakahuli sa magnanakaw? Anong gagawin natin? Alam mo, para sa akin, dapat turuan talaga siya ng leksyon eh. Hindi pwedeng palampasin ang pamimerwisyo niya. Kung ako lang ang masusunod, bubugbugin natin yon para matakot. Tama-tama. Maganda at ikaw ang nakapartner ko. Alam ko naman ang reputasyon mo dito sa baryo. Ngayon mo patunayan ang sinasabi nilang ikaw ang pinakamalakas dito sa baryo. Mang Lando naman, sino po ba nagsabi sa inyo niyan na ako ang pinakamalakas? Hindi naman totoo yun eh. Sabi-sabi lang yun. Saka maski ako ang pinakamalakas, hindi ko gagawin ang sinasabi nyo.
Naniniwala ako na hindi dapat daanin sa dasto. Kung magnanakaw man siya, dapat sundin natin ang proseso. Hindi natin trabaho ang manakit. Sus, duwag ka naman pala eh. Hindi ako duwag man, Lando. Para sa akin kasi, mahalaga na pairalin ang tama. Kapag nagkamali tayo ng desisyon, tayo ang mananagot. Hindi na nagsalita pa si Mang Lando. Nanahimik silang dalawa at nagpatuloy sa pagbabantay. Paminsan-minsan ay dumadaan sa harap nila ang mga rumurundang tanod. Samantala, sa bahay ay nakatulog na si Moymoy. Mahimbing na ito, ngunit maya-maya pa ay bigla siyang nagising nang makarinig ng kakaibang yabag mula sa bakuran. Dahan-dahan siyang bumangon at pinakiramdaman ang paligid. Malinaw sa kanya na hindi yun ordinaryong mga yabag at hindi din galing sa tao. Ano kaya yun? Maya-maya ay napagtanto niyang ang tunog ay kawig ng yabag ng kabayo. Mas lalo siyang kinabahan nang maramdaman niyang tila nasa mismong harap ng kanyang bintana ang nilalang. Kinuha niya ang kristal at mahigpit niya tong hinawakan. Lumapit siya sa bintana, ngunit biglang natigilan nang makita ang paggalaw ng bintana. Napaatras siya at sisigaw na sana, pero natigilan siya nang makita kung sino ang naroon. Isang tikbalang, sinabi nito sa kanya na ipinatatawag siya ng diwata sa talon. Ngayon na? Hindi ba pwedeng bukas na lang? Magagalit kasi ang ninong ko kapag nalaman niyang sinuway ko na naman siya eh. Umiling ang tikbalang at sinabing wala na silang ibang oras. Kailangan nilang pumunta sa talon dahil yun ang utos ng diwata. Sa bandang huli, napapayag siya. Umakyat siya sa likod ng tikbalang at mahigpit na kumapit. Tahimik silang umalis ng bakuran at naglakad ang tikbalang sa kalsada. Halos yumuko siya nang makita si Mang Lando at ang kanyang ninong Ray. Sandali lang. Huwag tayo dyan dumaan. Makikita ako ng ninong ko eh. Malalagot ako doon. Ngunit nagpatuloy lamang ang tikbalang at parang hindi siya narinig. Pero nang dumaan na sila mismo sa harap ng dalawa, ay parang wala silang nakita. Ni hindi nila naramdaman ang kanilang presensya. Makalipas ang ilang sandali, narating na nila ang talon. Lalong namangha si Moymoy. Ibang-iba ang anyo nito sa gabi. Ang mga puno sa paligid ay nagliliwanag dahil sa napakaraming alitaptap na umaaligid. At sa likod ng mga punong ito, doon lumitaw ang diwata. Oras na para magsanay ka. Malapit na ang laban. Ang mga aswang ay naririto na at nagsimula na magasik ng lagim. Kailangan mo matutunan kung paano palakasin at gamitin ang kapangyarihan ng aking mata. Nandito na po ang mga aswang. Kung ganun, sila nga po ang dahilan ng mga pagkawala ng hayop dito sa lugar namin. Tama ka. Sila nga ang may gawa nun. Totoo po ba ang sinasabi nyo? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Kasi po... Nang hindi makasagot si Moymoy, ay biglang tila nahulog siya sa isang napakalalim na butas. Naramdaman niya ang biglaang paghila sa kanyang katawan pababa. Umikot ang kanyang paningin. Halos mahilo siya sa bilis ng pagbabago ng paligid. Hanggang sa isang kisap mata lang, nag-iba ang lahat. Nasa loob na sila ng madilim na gubat. Agad niyang naamoy ang mabahong amoy na parabang amoy ng nabubulok na karne. Mula sa hindi kalayuan ay narinig niya ang malinaw at kakaibang tunog ng pagnasab at malalim na pag-ungol. Dahan-dahan siyang tumingin sa direksyon ng ingay at nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nasaksihan. Diyos ko po! Mga aswang!
Ang dami nila! Tama ka. Yan ang mga aswang na nagasik ng gulo at katatakutan sa baryo nyo. Natakot si Moymoy, lalo na nang mapagmasdan niyang mabuti ang mga ito. May ilan na mahahaba ang dila na parabang ahas at ipinapasok nila sa bangkay ng mga manok. Meron ding baka at baboy. Ang iba naman ay may mga pakpak na malalaki at kulubot, nakasampay sa mga sanga at nanginginain ng pinilas na laman ng kanilang biktima. Ang ilan ay baluktot ang katawan, mahaba ang kamay na may matutulis na kuko, mapupula ang kanilang mga mata. Sa gitna ng mga ito ay may isang dambuhalang aswang na halos kasing laki ng kalabaw. Nilalantakan nito ang isang malaking baka. Nilalapa nito ang laman, dinudurog ang mga buto at nilulunok na parang wala lang. Napaatras si Moymoy at halata sa kanya ang bagyang panginginig dahil sa nerbiyos at takot. Huwag nang matakot. Hindi nila tayo nakikita at narinig. May kakayahan akong maglaho sa kanilang paningin. Kaya't para sa kanila, wala tayo rito. Talaga po? Siguro kaya hindi ako nakita nila Ninong kanina kasi may kapangyarihan din taga-Bulagan Tikbalang. Oo naman. Meron din siya. At ikaw, kaya mo din. Ngayong nasa iyong aking kristal na mata, lahat ng kapangyarihang meron ako ay magiging kapangyarihan mo din. Kaya mong gawin ito. Kaya mong maglaho sa paningin ng sinuman. Wow! Ang galing nun kung sakali! Kaya nga dapat mong matutunan kung paano gamitin ng tama ang kristal. Napakurap si Moymoy. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Nilingon niya ang mga halimaw na patuloy sa kanilang paglamon at muling bumaling sa diwata. Sige po, turuan niyo po ako kung paano gamitin ang tama ito. Mabuti naman, pero itong tatandaan mo, ang laban na iyong kakaharapin ay hindi isang laro. Ang bawat pagkakamali mo, maaari mong ikapahamak at ng inyong baryo. Tahimik na tumango ang bata. Muli, kumpas ang diwata at sa isang iglap, muling naramdaman ng bata ang biglang tila pagbulusok pa ibaba. Nahilo siya at sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata. Naroon na sila ulit sa tabi ng talon. Nakita niyang naroon ang mga kasama nilang Tikbalang at Kapre. Ngayong handa ka na, bata. Simulan niyo na ang pagsasanay. Lumapit ang Tikbalang at ang Kapre. Sila ang nakatakdang magsanay kay Moymoy. Ngunit bago sila magsimula, may inabot sa kanya ang Tikbalang. Isa itong kwintas na yari sa baging. May maliit itong sisidlan sa gitna. Sige, kunin mo ang kwintas na ibinigay niya. Ilagay mo dyan ang kristal. Sige po. Dahan-dahan itong ginawa ni Moymoy at sa sandaling lumapat ang kristal sa sisidlan, agad itong nagningning ng matindi. Ang liwanag nito ay halos bumalot sa kanyang katawan. Sa harap niya, may hugis na unti-unting nabuo at nang mawala ang liwanag, isang sibat ang naiwan. Kumikinang ito na kulay ginto. Halos kasing taas niya ito at sa dulo ay may matulis na talim. Nanlaki ang mga mata ng bata. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga kamay. Sa sandaling mahawakan niya ang sibat, muli itong nagliwanag at nagbigay ng banayad na kuryente sa kanyang katawan. Tanda na tinatanggap siya ng kapangyarihan nito. Akin po ba ito? Oo. Yan ang sandata na ibinigay sa iyo ng kapangyarihan ng aking mata. Isa itong tanda na buong buo ka ng tinatanggap ng kristal. Kayo na ngayon ay iisa. At ang armas na yan, hindi basta ordinaryong sibat. Kayang pumuksa niyan
ng sangkaterbang aswang. Paano po ito gamitin? Kaya ka narito, Moymoy. Malalaman mo kung paano yan gamitin sa tulong nila. Sila ang gagabay sa'yo. Ganun po ba? Sige po, umpisa na po natin. Mabuti. Sige, simulan niyo na ang pagsasanay. Mula sa likuran ng diwata ay lumapit na ang kapre. Hawak ang isang malaking kahoy. Tumayo ito sa tabi ni Moymoy at tumingin sa kanya. Samantalang ang tikbalang ay dumistansya muna at tumayo sa di kalayuan. Itinuro sa kanya ng kapre kung paano hawakan ang sibat, kung saan dapat ipwesto ang kamay at kung paano ito igalaw upang maging balanse. Habang hawak ni Moymoy ang sibat, dahan-dahan niyang sinunod ang bawat utos ng kapre. Mabigat ito sa una, ngunit habang tumatagal ay tila gumagaan, para bang kusa itong umaayon sa kanyang katawan. Tinapik siya ng kapre sa balikat at ngumiti. Salamat po, Mamang Kapre. Ang galing niyo po palang magturo. Nang matapos ang pagsasanay nilang dalawa, ay lumapit naman ang tikbalang sa kanya. Susubukan naman niya ang lakas at pokus ni Moymoy. Tinuruan siya kung paano bumato. Napakagat ng labi si Moymoy sa kaba. Tinignan niya ang isang malaking puno sa unahan. Mahigpit na hinawakan ng sibat at buong lakas na inihagis. Lumipad ito ng mabilis papunta sa puno at malakas na bumaon sa katawan nito. Inutusan siya ng tikbalang na tawagin ng kanyang sibat. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng tikbalang. Dahil nang humakbang siya para kunin ito, ay hinarang siya nito. Ang ibig sabihin ng tikbalang ay kunin mo ito sa pamamagitan ng iyong isip. Subukan mong kausapin ng iyong sibat. Utusan mo itong bumalik sa iyo. Yan ay hindi na lang basta bakal o ginto. Ito'y kabahagi na ng iyong katawan. Karinig noon ay pumikit ang bata at sa isip niya ay hiniling niyang bumalik ang sibat. Ilang saglit pa, bigla itong kumislap at naglaho sa puno. Sabay biglang lumitaw muli sa kanyang kamay. Namilog ang mata ni Moymoy. Totoo nga. Hala, grabe. Ang galing. Natawa ang kapre at tumango ang tikbalang. Mabuti, Moymoy. Madali mong natututunan ang mga bagay na dapat mong matutunan. Alam mo na ngayon kung ano ang iyong kapangyarihan. Basta maging matapang ka lang, maging matalino at patatagin mo ang iyong puso para manalo ka sa anumang laban na kakaharapin mo. Magtiwala ka sa sarili mong kakayahan. Salamat po, mahal na diwatang luwalhati. Utang ko po ang lahat ng ito sa inyo. Asahan po ninyo na hindi nagkamali ang kristal sa akin. Gagawin ko po ang lahat para ipagtanggol po ang aming baryo laban sa mga aswang. Pagkatapos ng kanilang pagsasanay, binasbasan siya ng diwata. At sa pagkakataong yun, naramdaman ni Moymoy na tila nagbago ang kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay isa na siyang mandirigma na may tapang at lakas. Makalipas ang ilang sandali, pinayagan na siyang umuwi ng diwata. Nagpaalam na siya sa kanyang mga kasama. Inihatid siya ng tikbalang hanggang sa bukana ng gubat. At mula doon ay hindi na ito lumabas ng gubat, lalo na at malapit nang sumikat ang araw. Sinabi nitong hindi na siya nito maaaring samahan hanggang sa kanilang bahay. Kaya't naglakad na lang siyang mag-isa, dala-dala ang kanyang sibat na pinagkaloob sa kanya ng mata ng diwata. Habang naglalakad, ramdam niya ang kaba. Iniisip niya kung paano niya ipaliliwanag sa kanyang ninong ang pagkawala niya kagabi.
Sigurado siyang iisipin na naman ng ninong niya na sinuway na naman niya ang bili nito. Kaya't nang makarating siya sa kanilang bahay, inihanda na niya ang sarili sa galit at sermon ng kanyang ninong. Pumasok siya sa bukas na pinto at nakita niya si Ninong Ray na nakadukdok sa mesa, tila puyat at pagod na pagod. Ninong? Biglang napaangat ang ulo ng lalaki nang marinig ang kanyang boses. Napatitig ito sa kanya na para bang nakakita ito ng multo. Gulat na gulat ito at tila hindi makapaniwala. Moymoy! Moymoy, ikaw ba yan? Totoo ka ba? Po? Opo, ako to. Bakit po ganyan ang reaksyon nyo, Ninong? Agad na tumayo si Ninong Ray at mabilis na lumapit sa kanya. Niyakap siya nito ng maigpit, halos ayaw ng pakawalan. Narinig ni Moymoy ang mahihinang singhot ng kanyang ninong. Umiiyak ito. Diyos ko, salamat at buhay ka. Akala ko hindi na kita makikita eh. Bakit niyo po nasasabi yan, Ninong? Kagabi lang naman po ako nawala. Kagabi lang? Ano ka, Moymoy? 5 araw ka na nawawala. Halos buong baryo naghahanap sa'yo. Ano po? Imposible yun. Isang gabi lang po, promise. Hindi. 5 araw na, Moymoy. At sa mga araw na yon, halos mabaliw ako sa pag-aalala. Akala ko kinuha ka na rin ng mga aswang, gaya ng iba pang nawawala. Saan ka ba kasi nang galing, ha? Sinundo po kasi ako ng tikbalang tapos pumunta po kami sa talon. Nagsanay po kami kung paano gamitin ang kristal na mata ng diwata. Talaga? Kaya pala, kung ganun, ay dinala ka nila sa mundo nila. Kaya ang akala mo ay isang gabi ka lang na nawala. Pero ang totoo, iba ang oras sa mundo nila kesa dito sa atin. Ang isang gabi mo doon, inabot na ng 5 araw dito. Kaya grabe, malala ang pag-aalala ko sa iyo, Moymoy. Teka, ano ba yung hawak mo? Ibinigay ni Moymoy sa kanyang ninong ang sibat at nang mahawakan ito ni Ray, napatitig siya sa sibat. Namutla at saka muling napaluwa. Nakita kasi niya ang isang kakaibang tanda sa sibat. Isa yung marka o tanda ng diwata. Ninong, ang sibat po na ito, lumitaw po mula sa liwanag ng mata. Ang sabi po ng diwatang liwalhati, akin na raw po talaga to. Magagamit ko daw po to sa pagpuksa sa mga aswang. Oo, Moymoy. Totoong magagamit mo nga ang sibat na to laban sa mga aswang. Pero Moymoy, sinuway mo ko. Hindi ka na naman nagpaalam sa akin eh. Alam mo bang halos mabaliw ako sa pag-aalala? Pasensya na po, Ninong. Hindi na po talaga mauulit. Hindi naman masama kung maulit pa. Basta siguraduhin mo lang na magpapaalam ka muna bago ka umalis. Naiintindihan mo? Talaga po, Ninong? Pinapayagan niyo na po ako? Oo, pero tulad ng sinabi ko sa'yo, ipaalam mo naman sa akin lahat ng kilos mo. Maliwanag ba? Opo, Ninong. Maliwanag na maliwanag po. Pagkatapos noon ay umupo silang dalawa sa upuan sa sala at doon ipinagpatuloy ang kanilang usapan. Isinalaysay ni Ninong Ray ang mga nangyari sa baryo sa loob ng 5 araw. Maraming alagang hayop ang bigla na lamang nawala at kahit may mga bantay, wala pa rin nakikita. Hanggang sa isang gabi, may nakasaksi mismo at napatunayan nila na hindi naman magnanakaw na tao ang may gawa, kundi mga aswang. Hindi lang isang aswang ang namimeste sa kanilang mga alaga, kundi maraming aswang. Mabilis ang kilos, halos hindi makita ng mga mata. At hindi lang mga hayop ang nawawala. May 2 kabataan na rin ang dinukot at hindi na muling natagpuan. Habang ikinikwento ito ng kanyang ninong, ramdam na ramdam ni Moymoy ang panginginig ng kanyang kamay dahil sa galit. Kaya nga talagang nag-alala ako sa iyo eh. Akala ko'y dinukot ka na at kinain ng mga lintik na aswang na yun.
Nako, baka kung sakali baka hindi ako patahimikin ng kaluluwa ng tatay mo. Nangako pa naman ako sa puntod niya na aalagaan kita at iingatan. Tapos, magiging pagkain ka lang pala ng aswang. Patawad po talaga, Ninong. Ayos na yun. Asya nga pala, kailangan natin gumawa ng paraan kung paano mapupuksa ang mga demonyong yun. Ngayon pa, hindi natin pwedeng pabayaan ng baryo. Kung hindi tayo kikilos, baka mas marami pa silang madukot at mapatay. Di lalaban tayo, Ninong. Hindi tayo papasindak sa kanila. Tama ka, Moymoy. Kung laban ang kailangan, lalaban tayo. Sasamahan kita. Dalawa tayong haharap sa kanila. Opo, Ninong. Magkasama po tayong lalaban. Biglang tumayo ang kanyang ninong at dumiretso sa silid nito. Tahimik lang na nakasunod ang mga mata ni Moymoy. Ilang sandali pa, lumabas ito na may dala. Hawak nito ang isang sibat na kaparehong-kapareho ng sa kanya. Ang katawan ng sibat ay kulay ginto rin. Hala, paano po kayo nagkaroon ng ganyan, Ninong? Parang kaparehas na kaparehas po ng hawak ko ah. Ngumiti si Ninong Ray at isinabit ang sibat para mahawakan ng kanyang pamangkin. Akala mo, ikaw lang ang meron yan ha? Ang sibat na yan ay galing din sa liwanag ng kristal na mata. Ninong, paano po kayo nagkaroon ng ganyan? Parang kaparehas na kaparehas po ng hawak ko. Ngumiti si Ninong Ray at iniabot ang sibat para mahawakan ng kanyang pamangkin. Hindi ko po maintindihan. Nung kasing edad mo ko, hinawakan at iningatan ko din ang kristal na yan. At lahat ng nararanasan mo ngayon, maging pagsasanay, ay naranasan ko din noon. Talaga po? Oo, Moymoy. Pinili din ako noon para maging tagapagligtas ng baryo laban sa mga aswang. Hala, ang galing naman. Parehas po pala tayo. Hindi lang tayo ang minsang humawak sa kristal na mata, Moymoy. Una itong iningatan at pinanghawakan ng lolo ko noon. Isa siyang mahusay at kilalang albularyo sa buong bayan. Pasensya ka na, Moymoy ha. Kung hindi ito na ikwento ng tatay mo. Pero ang totoo, ang lahi natin ay galing sa angkan ng matatapang at magagaling na albularyo. Talaga po, Ninong? Pero kung sa atin nga po pala noon ng kristal, bakit ko pa ito nakita sa ilalim ng talon? Noon kasi, Moymoy, naharap din sa panganib ang buong baryo. Malupit at madugo ang laban nun. Kasama ako ni Lolo na nakipaglaban. At nang matapos namin ni Lolo ang gulo, sinabi niya na pinakamainam ay isaoli ang kristal sa tunay nitong tagapangalaga, kay Diwata Luwalhati. Ganun po ba? Oo. Alam mo kasi, paulit-ulit lang ang ikot ng kasaysayan ng kristal na mata. Kung ano ang naranasan mo ngayon, halos ganun din na nangyari sa akin at sa lolo ko. Kapag may dumarating na kaguluhan o panganib, laging may isang tao mula sa ating angkan ang nakakatagpo sa kristal at napipiling humawak nito. Kaya masasabi na rin na parang ipinapamana ito. Paano po nangyari yun? Bakit sa lahi natin? Bakit hindi po sa iba? Ayon sa kwento ng lolo ko noon, ang kristal na mata ng Diwata ay ninakaw ng mga aswang mula sa Diwata. Ginamit nila to para palakasin ang kanilang lahi. Pero isang gabi, ninakaw ito ng ninuno natin na yun at ibinalik daw sa Diwata. Sa tuwa naman ng Diwata, nangako ito na walang magmamay-ari ng kristal na mata kundi ang ninuno natin at maaari itong ipasa sa bawat dadaang henerasyon. Ibibigay ito sa karapat-dapat na magmana. Kaya kahit itapon pa yan sa ilog ng paulit-ulit, ang bagsak pa rin yan, ibibigay pa rin ng Diwata sa taong kabahagi ng ating angkan sa tuwing magkakaroon ng banta ng panganib. Kaya pala, kung ganun hindi talaga aksidente ang pagkakasumpong ko sa kristal. Kaya ako ang pinili kasi galing ako sa angkan na nakatali na sa kapangyarihan nito. Tama ka, Moymoy. Ang dugo ng ating angkan ang isa sa dahilan. At ngayon,
Nasa iyo na ang pagkakataong ipagpatuloy ang sinimulan ng ating mga ninuno. Opo, Ninong. Gagawin ko po ang lahat para magampanan po ang responsibilidad na ito. Nagpatuloy pa ang kwentuhan nila. Masayang inalala ni Ninong Ray ang nakaraan. Noong kabataan pa lang niya. Alam mo ba, na hindi lang ang diwata ang kakilala ko. May naging kaibigan din ako nun na isang tikbalang, isang kapre at isang diwende. Mababait ang mga yon, pero mahilig sa kalokohan. Madalas kaming magbiruan. Kung minsan pa ay nagpapaligsahan pa kami ng lakas at abilidad. Oo nga no, kumusta na kaya ang mga yon? Totoo po, naging kaibigan niyo sila. Oo, bakit? Baka po sila yung nagsanay sa akin. Kaya pala mababait din sila sa akin at hindi ako tinatakot. Matagal ko na silang di nakikita. Kumusta na ba sila? Ayos lang po. Mukha pa rin naman silang malalakas at mukhang kapre at tikbalang pa rin po. Ikaw talaga kahit kailan. Naisingit mo pa ang kapilosopuan mo. Pinapatawa ko lang po kayo. Siya nga po pala, Ninong. Nung lumaban ka po sa mga aswang, nahirapan ka po ba? Aba, oo naman. Kaya nga halos ayaw ko rin talaga na pati ikaw magmana pa niyan Kasi mahirap talaga makipaglaban, lalo na kung madugo. Sa tingin niyo po ba'y kakayanin ko, Ninong? Hinawakan ni Ninong Ray ang kanyang balikat at tumitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. Kakayanin mo, Moymoy. Hindi ka nag-iisa. Tandaan mo, habang humihinga pa ako, hindi kita iiwan. Ang mga aswang ay malalakas, mabilis at mapanlin lang. Pero kakayanin mo sila, Moymoy. Sigurado ako dyan. Pagtiwala ka lang sa sarili mo at taglay mong kapangyarihan. Opo, Ninong. Sige po, tatandaan ko po ang lahat ng sinabi nyo. Magtiwala sa sarili. Ngumiti si Ninong Ray. Ngunit bago pa man ito ulit makapagsalita, ay dumating si Mang Lando. Hingal na hingal ito at pawis na pawis. Medyo nanginginig din ang katawan. Tao po! Tao po! Ray! Nandiyan ka ba? Pagpasok niya sa loob ng bahay, ay nagulat ito nang makita si Moymoy. Oh, Moymoy! Nandito ka na! Saan mo siya nahanap, Ray? Umuwi po dito. Nakatakas daw sa aswang. Biglang napatingin si Moymoy sa kanyang ninong nang marinig ang sinabi nitong kasinungalingan. Magsasalita sana siya, pero hindi siya pinasingit ng kanyang ninong at panay ang kindat nito at senyas na wag nang magsalita. Naku, mabuti pala't ganun. Maswerte kang bata ka. Pero yung anak ni Ismael, nakita sa gubat na wasak ang katawan. Sinabi nila, kinain din daw ng aswang. Ano po? Ninong, tara, puntahan po natin. Agad silang nagtungo sa lugar. Sa kanilang paglapit ay dinig na nila ang malakas na iyak ni Mang Ismael. Gayun din ang malakas na pag-uusap ng mga taong galit na galit. Maraming residente ang nakapaligid, nagtatakip ng ilong dahil sa amoy ng malansa at masangsang ng amoy ng bangkay. Nagpatuloy pa sila sa paglapit hanggang sa nakarating sila sa gitna ng kumpulan. Nakita nila si Mang Ismael, nakaluhod sa lupa. Sinusubukang hawakan ang katawan ng anak, pero hindi niya magawa. Hindi niya makaya. Iniiyakan niya ito ng malala. Ang katawan ng biktima, wasak ang dibdib hanggang tiyan. May bakas ng kagat sa leeg at nilapa ang lahat ng laman. Anak ko! Diyos ko, bakit ganito? Anong kasalanan namin? Sino may gawa nito sa anak ko? Anak, gumising ka. Hindi ka maaaring mamatay. Anak ko! Lumapit si Mang Lando kay Mang Ismael. Nangingilid ang luwa, pero pilit na pinapatatag ang sarili. Ismael, tama na. Tanggapin mo na
Wala na ang anak mo. Kailangan natin siya mailibing ng maayos bago pa tuluyang... Tumahimik ka! Hindi ko kailangan ng awa nyo. Sinong may gawa nito? Sino? Magbabayad kayo! Mga demonyo! Naiiyak na rin si Moymoy habang pinagmamasdan ang kawawang si Mang Ismael. Patuloy itong humagulgol at sa gitna ng kanyang pag-iinagpis ay dumiretso ito ng tingin kay Ninong Ray. Ikaw, hindi ba talbularyo ka? Bakit nananahimik ka, ha? Po, anong sinasabi mo, Mang Ismael? Sus, magmaangang ka pa. Akala mo ba ay di ko alam na albularyo ka? Dati, ikaw ang kalang kamay ng matandang si Lucio. Ikaw ang nagmana sa kanya. Pero bakit ganito? Hinahayaan mo lang na mangyari ang bagay na to. Bakit hindi ka kumikilos? Bakit hindi ka nakikialam? Sandali lang po, Mang Ismael. Huwag po kayong magalit sa akin. Mali naman po na sabihin nyo na wala akong ginagawa. Halos gabi-gabi po akong kasama ni Mang Lando sa pagbabantay. At yun lang ang kaya mong gawin. Hindi mo alam kung paano sila pipigilan. Wala kang kwenta. Naging albularyo ka pa. Wala ka naman palang kayang gawin. Mang Ismael, tama na po. Huwag niyo pong pagsalitaan ng ganyan ng ninong ko. Isa ka pa. Akala ko ba'y nawawala ka? Bakit nandito ka na? Magsabi ka sa akin ng totoo, Moymoy. Hindi ba't ikaw ang mahilig gumala sa parte ng gubat na to? Umamin ka! May kinalaman ka ba sa mga nangyayari dito sa baryo? Biglang napayuko si Moymoy. Hindi makapagsalita. Naramdaman ng mainit na titig ng lahat ng tao na nakapaligid. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Sabihin mo sa amin ngayon, Moymoy. Nasaan ka? Nung may nangyaring masama dito sa baryo? Sandali lang. Bakit ganyan ang tanong niyo sa bata? Nawala siya dahil nabiyag din siya ng mga aswang. Swerte lang at nakaligtas. Manahimik ka muna. Hindi ka man tinatanong ko. Ngayon mag-usap tayo ng malinaw. Paano kung isa dito sa baryo ang aswang na pumapatay? Paano kung isa sa atin ang pumatay sa anak ko? Kaya sagutin mo ko, Moymoy. Ano ba talaga ang totoo? Wala po akong kasalanan. Hindi po ako aswang. At hindi po ako ang pumatay sa anak niyo, Mang Ismael. Talaga ba? Kung ganun, bakit nun palagi ka namamasyal nang walang takot sa gubat at sa kung saan-saan? Saka sa lahat ng mga bata dito sa baryo, ikaw lang ang hindi nakikihalubilo. Palagi kang mag-isa. Palagi kang gumagala kung saan-saan. Tapos bigla kang nawawala at darating na parang wala lang. Mga kasama, hindi ba't kayo nahinala ang batang ito? Ismael, huminahon ka. Huwag mo naman pag-isipan na masama yung bata. Narinig ni Moymoy ang mga bulungan ng mga tao sa paligid. Bagamat pabulong, malinaw sa kanyang pandinig ang bawat salitang binibitiwan nila. May isang residente ang nagsabi na tama si Mang Ismael dahil palaging nawawala si Moymoy. Nagsimula ng mag-ingay ang mga tao. May mga nagsabi na kailangang palayasin kung talagang siya ang may kasalanan. Napatingin si Ninong Ray kay Moymoy. Kita rin ang takot sa mga mata niya. Nag-alala siya sa maaaring gawin ng mga tao sa kanyang pamangkin. Kaya naman tumayo siya sa harap ng lahat at tinaasan ang kanyang boses. Tama na! Tama na! Natatakot na ang bata sa mga ginagawa at sinasabi nyo. Huwag kayong basta-basta ng bibintang, lalo na kung wala naman kayong ebidensya. Lahat naman tayo dito nasasaktan na. Lahat tayo natatakot. Pero hindi ibig sabihin nun na pwede na tayo magturo ng kahit na sino. Paano kung inosente siya? Si Moymoy, hindi siya isang aswang. Matagal ko na siyang kasama. Ako nag-aalaga sa kanya. Kaya alam ko ang totoo. Humina saglit ang ingay ng mga tao, pero may ilang pa ring hindi kumbinsido. Mga kababaryo,
Tama si Ray. Huwag naman ganyan. Ako mismo bilang kapitbahay nila, alam ko na inosente itong bata. Oo, hindi siya mahilig makihilubilo sa iba. Pero mabait at magalang na bata ito. Kung siya man ay aswang, edi sana malalaman ko. Halos magkadikit lang naman ang bahay namin eh. Saka kami sana ang unang madadali niya, pero hindi. Kaya alam kong inosente siya. Makinig kayong lahat mga kababaryo. Hindi si Moymoy ang dapat niyong kamuhian. Ang tunay na kalaban ay naroon lang sa lungga niya at naghihintay ng sunod niyang biktima. Kung ipagpapatuloy niyo ang pagbibintang niyo sa sarili niyong kababaryo, mas lalo lang kayong madadala sa takot. At habang nag-aaway-away tayo dito, sila, yung mga hayop na aswang na yun, pinagtatawanan tayo. Dahil kung kailan kailangan nating magkaisa, ay saka pa tayo nagkawatak-watak. Natahimik ang karamihan. Maski si Mang Ismael ay walang nagawa, kundi ang humikbi at muling humagulgul ng iyak. Ngunit si Moymoy, ramdam pa rin ang ilang mga matang nakatitig sa kanya. Hindi tayo pwedeng maging ganito na lang palagi. Kailangan natin pagbutihin pa ang pagbabantay. Kailangan natin magkaisa. Kailangan natin tulungan ang mga sarili natin para malagpasan ang dilubyong ito. Marami ang tumango sa sinabing yun ni Mang Lando. Ilang sandali pa, nang dumating na ang mag-aayos ng bangkay, ay unti-unti na ring nagsiuwian ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay. Kanya-kanya sila ng kumpuni. Inayos ang mga pintuang sira. Nagpukpok ng ilang sarado at tali sa kanilang mga pintuan at bintana. Ang iba naman ay naglagay ng mga bawang sa mga bintana at nagsaboy ng asin sa itaas ng bubong. Takot na takot ang lahat. Pagdating ng 5:00 ng hapon, ay wala nang lumabas ng kanilang mga bahay. Lahat ay sarado na, maski ang mga tindahan. Tahimik na rin ang buong baryo. Samantala, sa loob ng bahay ay abala si Ninong Ray at Moymoy. Naghahanda sila sa pagsama nila sa ronda. Tahimik nilang inaayos ang kanilang mga gamit. Pinupunasan nila ang kanilang mga sibat. Maya-maya pa ay biglang natigilan si Moymoy. Medyo inabante nito ang kanyang tenga at nakakunot noo. Tila may inaaninag na tunog mula sa malayo. Nang hindi makontento, ay lumapit siya sa bintana at pinakinggang mabuti ang kakaibang tunog. Nakarinig siya ng alingaw-ngaw ng malakas na alulong ng mga aso, pero kakaiba ang tunog. Agad na nanindig ang kanyang balahibo. Ibinukas niya ng konti ang bintana at sumilip doon. Sa di kalayuan ay may napansin siyang anino na dumaan sa gilid ng gubat na natatanaw mula sa kanilang bahay. Mabilis ang galaw nito, pero dahil sa kapangyarihan na hawak niyang kristal na mata, malinaw niyang nakita kung ano yun. Isang aswang. Kahit mabilis ang kilos nito, animoy naging mabagal na pagong ang pagtakbo nito sa paningin ni Moymoy. Ninong, may aswang! Nakita ko! Galing po siya sa gubat! Pagkasabi pa lang nito, ay nakarinig na sila ng kaluskos mula sa bakuran. Nang muling sumilip si Moymoy, ay nakita niya ang paglitaw ng isang nilalang. Mahaba ang katawan nito, may pakpak na malapad, may mahabang dila, at kulay pulang mga mata. Nakatitig ito kay Moymoy na nakasilip. Mabilis na kumilos ang aswang palapit kay Moymoy at binuksan nito ang bintana. Malakas ang aswang, nasira at tuluyang bumigay ang kanilang bintana, dahilan upang mablot nito at mahawakan ang bata palabas ng bahay. Hindi! Moymoy! Labis ang pag-aalalang naramdaman ni Ray nang makita kung ano ang nangyari kay Moymoy. Pero sa sandaling yon, biglang nagningning ang kristal
at ang liwanag nito ay tumama direkta sa aswang. Napasigaw ito ng malakas. Nabitiwan si Moymoy at agad na lumipad palayo at naglaho sa dilim. Moymoy, okay ka lang ba? Ayos lang po ako. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Mabuti naman kung gano'n. O heto ang sibat mo. Nasaan yung aswang? Lumipad na po palayo. Natakot po siya sa kristal na mata. Hindi pa sila tapos sa pag-uusap ay biglang nagsilabasan ang iba pang mga aswang. Tila narinig ng mga ito ang nakakakilabot na ungol at sigaw ng kanilang kasamaan. Agad na naghanda ang magninong. Sakto ay lumabas si Mang Lando. Palabas na ito upang sunduin si Ninong Ray upang magbantay. Ngunit laking gulat niya nang makitang napapalibutan ng aswang ang dalawa niyang kapitbahay. Hindi na siya nakaatras pa, lalo at may napalingon sa kanyang mga aswang. Isa sa mga ito ang bumihag sa kanya. Pakawalan mo ako! Bitiwan mo ako! Hayop ka! Ngunit hindi siya binitiwan ng aswang. Bagkos ay nagbanta ito kina Moymoy at Ninong Ray. Ibigay mo sa akin ang kristal, bata. Kapalit ng lalaking ito. Narigilan sina Ninong Ray at Moymoy. Hindi nila inaasahan na may kakayahan ng mga aswang na mang-hostage. Nilingon ni Ninong Ray ang kanyang pamangkin. Kita sa kanyang mga mata ang bigat ng desisyon. Hindi nila maaaring ibigay ang kristal, ngunit hindi rin nila pwedeng hayaang mapatay si Mang Lando. Hindi pwede! Kapag binigay namin to, mas lalo kayong lalakas at baka lalo niyong sakupin ng buong baryo. Tama yan! Huwag niyong ibigay ang kinukuha nila sa inyo! Ayos lang ako! Huwag niyo akong alalahanin! Iligtas niyo ang buong baryo! Dahil sa narinig, ay lalong hinigpitan ng aswang ang pagkakahawak nito kay Mang Lando. Samantala, ilang tao sa baryo ang nakarinig ng kaguluhan, lalo na yung mga malalapit sa pinangyarihan. Ngunit wala ni isa ang naglakas ng loob na lumabas upang tumulong dahil sa matinding takot. Ang ilan ay sumilip lamang mula sa siwang ng kanilang mga bintana. Nang makita nila ang nangyayari, nanginig sila sa takot at pumikit na lang habang nagdarasal na sana'y agad matapos ang lahat. Nanaig ang takot sa kanila, kaya pinili nilang manatiling nakakulong sa kani-kanilang mga tahanan. Nagsimula ng magsilapitan ang iba pang aswang sa bakuran ni Ninong Ray at Moymoy. Mabilis na nakarating sa kanila ang balita na nasa isang batang paslit ang kristal na mata ng diwata. Ninong, anong gagawin natin? Baka mapano po si Mang Lando? Mariing tumingin si Ninong Ray sa kanya. Kinakabahan ito dahil alam niyang sa isang maling galaw ay maaaring ikapahamak nilang lahat. Makinig ka. Makinig kang mabuti, Moymoy. Hindi mo pwedeng ibigay yan. Kung gagawin natin yun, mas maraming buhay ang pwedeng mawala. May ibang paraan para mailigtas natin si Mang Lando. Habang nagsasalita, ay unti-unti niyang itinaas ang kanyang sibat. Sa kabila ng pag-aalala at takot, makikita ang determinasyon sa mga mata ni Ninong Ray. Ano yan? Sige, subukan mo lang. At papatayin ko kagad ang kasama nyo. Ngunit bago pa man makagalaw ang aswang, muling nagningning ang kristal na hawak ng batang si Moymoy. Ang liwanag nito ay mas malakas na kesa kanina. Napatakip ng mata ang ilang aswang na nasa paligid at napaigtad ang humahawak kay Mang Lando. Mabilis na sinamantala ni Mang Lando ang pagkakataon. Ginamit niya ang natitirang lakas para sikuhin ang nilalang at kumawala sa pagkakahawak nito sa kanya. Napaatras ang aswang at nagsisisigaw sa galit.
Moy! Ngayon na! Itinaas ni Moymoy ang kristal at agad itong kumislap. Naglabas ng mas malakas na sinag na tumama sa mga aswang. Napaatras ang ilan, habang ang mga direktang natatamaan ng liwanag ay agad na naglaho. Parang natunaw at nagmistulang usok na inanod ng hangin. Ilang saglit pa, sabay-sabay na umatras ang mga natitirang mga aswang. Tila takot na takot sa kapangyarihan ng kristal. Hindi pa tayo tapos. Babalik kami. At sa susunod, wala nang makakaligtas sa inyo. Mamamatay na kayong lahat. Isa-isang umatras ang mga aswang pabalik sa gubat. Naku, maraming salamat sa inyong dalawa. Salamat! Kung hindi dahil sa inyo, baka patay na ako ngayon. Wala po yun, Manlando. Magkakapit-bahay po tayo. Kaya kailangan nating magtulungan laban sa mga aswang. O paano? Ano na ang plano nyo ngayon? Susundan namin ang mga aswang. Kailangan nilang pagbayaran ang mga ginawa nila sa ating baryo. Sa lahat ng pagpatay nila. Kung ganun ay sasama ako. Kasanggan nyo ako sa laban na to. Bago sila umalis, ay napansin nilang nagbukas ng kanilang mga bahay ang kanilang mga kapitbahay. May mga lumabas, bit-bit ang kanilang mga sandata, mga itak, mahahabang punyal, sibat, at mga pana. Nilapitan nila ang tatlo. Nagsisisi sila na di lumabas kagad dahil sa takot. Ngunit nang masaksiyan nila ang kabayanihan ni Ninong Ray at Moymoy, ay nagising ang kanilang mga loob. Humingi sila ng tawad at sinabi na handa na silang makiisa. Tara na po! Tumakas na po ang mga aswang! Baka hindi na po natin sila maabutan! Agad na naglakad ang mga tao papunta sa gubat. Ngunit nang mapansin ni Moymoy na papalayo na ang mga ito, kaagad niyang tinawag ang kanyang kaibigang Tikbalang. Dumating naman ito kagad. Kinalabit niya ang kanyang Ninong Ray at nagulat ito nang makita ang Tikbalang. Nakangiti ito sa kanya at bumati. Subalit kailangan nilang magmadali. Agad na sumakay si Moymoy sa katawan ng Tikbalang at sa isang kisap mata, biglang nawala sa paningin ng lahat ang bata. Agad na nakalayo ang dalawa. Halos hindi na naaaninag ni Ray kung gaano kabilis ang pagtakbo ng Tikbalang. Hindi nagtagal, naamoy na ni Moymoy ang masangsang na halimuyak ng dugo at laman ng aswang. Sa dulo ng kagubatan, tanaw nila ang mga aswang na tumatakbo. Nagmamadali ang mga yon na makalayo, ngunit hindi sila nakatakas. Sa isang iglap, humarang sila sa daraanan ng mga aswang. Nagulat ang mga aswang, ngunit hindi sila nagpasindak kay Moymoy. Handa din silang labanan ito, maski may hawak itong isang malakas na kapangyarihan. Unang sumugod ang isang aswang. Mabilis na lumipad patungo sa bata. Ngunit bago pa ito makalapit, ay lumundag ang Tikbalang at tinadyakan ito ng malakas. Tumilapon ang nilalang at bumagsak sa lupa. Tumayo naman ng tuwid si Moymoy. Itinaas ang kanyang sibat. Naglabas ng liwanag ang kristal at ang buong katawan ng bata ay ginapangan ng liwanag na yon hanggang sa hawak niyang sibat. Kung ito ang kapalaran ko, tatapusin ko na kayo ngayon! Agad niyang inihampas ang sibat at tumama ito sa ulo ng isang aswang. Sa lakas ng tama, agad na nabasag ang bungo nito at nagkapira-piraso. Sabay-sabay naman sumugod ang iba pang mga aswang na naroroon. Ngunit biglang nag-alab ang kapangyarihang ipinagkaloob ng diwata. Mula sa sibat ni Moymoy, sumiklab ang isang gintong apoy. Bagamat umaapoy ang sibat at kumikinang ang kristal,
Hindi siya nasusunog o napapaso man lang. Ito na ang inyong katapusan, mga kampo ng kadiliman! Isang aswang ang biglang sumugod mula sa itaas, ngunit mabilis na inikot ni Moymoy ang kanyang sibat. Tumama ang apoy dito at agad na nagliyab ang buong katawan ng halimaw hanggang sa maging abo. Agad namang lumingon ang bata nang naramdaman niya na may isa pang aswang na papasugod mula sa kanyang kanan. Walang pag-aalinlangang sinaksak niya ito gamit ang hawak na sibat. Sunod-sunod pa ang naging pag-atake ng ibang mga aswang. Ngunit isa-isa silang bumagsak. Nilalamon ng apoy at liwanag na nanggagaling sa sibat at sa kristal. Hanggang sa huli, isa na lamang ang natirang aswang. At sa takot, sinubukan itong tumakas. Aba, tatakas ka! Hetong sayo! Ibinato niya ang sibat. Tumama ito sa aswang na lumilipad. Tumagos ang pagkakatusok nun mula sa kanyang likod hanggang sa kanyang dibdib. Napangiti ang batang si Moymoy. Bagamat hingal at pagod, agad niyang inutusan ang sibat na bumalik sa kanya. Sakto naman nang mahawakan niya ang sibat ay biglang nagdatingan ang mga tao. Laking pasasalamat nila nang makitang patay na ang ibang aswang at may nakita din silang bakas ng mga sunog at alikabok ng mga aswang. Sa gabing iyon ay natapos ang matinding labanan. Ang mga tao ay unti-unti nang nagsiuwi sa kanilang mga tahanan matapos masaksihan ang tapang ng bata. Hindi sila makapaniwala na isang bata ang kumalaban sa mga aswang at tinalo ang mga ito. Nakauwi na din ang tatlo. Si Mang Lando ay nanatili sa bahay ni Ninong Ray. Nagtimpla ito ng kape para sa kanila. Si Moymoy ay nakaupo sa balkon at tinatanaw ang gubat. Nang makitang tahimik na ang kagubatan at wala nang anumang banta na nakikita, napatingin siya sa kanyang suot na kwintas. Ang kristal na mata ay mahina na ang sinag. Ang galing mo! Alam mo bang mas matapang ka pa pala kaysa sa akin nun? Hindi naman po. Totoo ang sinasabi ko, iho. Mas matapang ka talaga. Dahil ako nun, kasama ko sa laban ng lolo ko, pero ikaw, nagawa mo ng mag-isa. Natalo mo silang lahat ng mag-isa. Nagawa mo ang tungkulin ng napakahusay. Napangiti si Moymoy sa sinabi ng kanyang tito Ninong. Wala siyang masabi sa papuri sa kanya. Masaya siya sa kanyang naririnig. Maya-maya pa ay lumapit na si Mang Lando. May dala itong 3 tasa na may lamang kape at gatas naman ang para kay Moymoy. Salamat sa iyo, Moymoy, ha? Salamat sa inyong dalawa. Kung hindi dahil sa inyo, sigurado akong di titigil ang mga aswang na yon na manamantala dito sa baryo natin. Akalain nyo, napakadami pala nilang aswang. Kaya nga po eh, pero wag po kayo mag-alala. Magiging tahimik na po ngayon ang baryo natin. Dahil wala na po ang mga aswang. Kaya nga, at dahil sa iyo yun, at dahil sa inyo, manunumbalik na ang kapayapaan at katahimikan dito sa ating baryo. Tahimik silang uminom ng kape. Napangiti si Mang Lando. Buti na lang at natapos din ang bangungot na ito. Sa wakas, makakainom na ulit tayo ng kape na walang kaba sa dibdib. Oo nga, kahit mapait ang kape, matamis pa rin ang pakiramdam dahil alam nating ligtasan lahat. Si Moymoy naman ay masayang nakatingin sa kanilang dalawa. Para sa kanya, simple lang ang sandaling yun, pero napakahalaga. Samantala,
Makalipas ang ilang araw, habang siya ay nag-iisa sa bahay, ay naisipan niyang dalawin sa may talon ang kanyang mga kaibigan. Pagdating pa lang niya doon, ay nagpakita na sa kanya ang diwata, ang kapre, diwende, at ang tikbalang. Moy, tapos na ang tungkulin ng kristal na mata sa'yo. Panahon na para ito ay ibalik. Umahimik si Moymoy. Hindi niya alam kung matutuwa siya o malulungkot. Ang kapangyarihang yung kasi, kapag nawala sa kanya, alam niyang pati ang mga kaibigan niya ay hindi na niya makikita. Katulad ng kanyang Ninong Ray, ala-ala na lang ang matitira sa kanya. Ngunit naiintindihan niya ang sinabi ng diwata at kailangan niya yung gawin. Heto na po ang kristal. Mahal na diwatang luwalhati. Maraming salamat po. Dahan-dahan niyang inabot ang kristal na mata sa diwata. At nang mahawakan ito ng diwata, bigla itong nagningning bago tuluyang naglaho na parang usok. Ilang saglit pa, marahang inalis ng diwata ang piring sa kanyang bulag na mata. Napanganga si Moymoy nang makita yun. Hindi siya makapaniwala na ang simpleng pagbabalik ng kristal ay nagdulot ng ganong himala. Mahal na diwata, napakaganda po ng inyong mata. Napakaganda po ninyo. Ngumiti ang diwata kay Moymoy. Marahan na hinaplos ang buhok ng bata. Dahil sa kabutihan ng puso mo at sa sinabi mong yan, gagantimpalahan kita. Mananatili sa iyo ang ilan sa aking kapangyarihan, lalo na ang kakayahang magpagaling sa mga taong nais mong tulungan. Talaga po? Naku, maraming salamat po, mahal na diwatang luwalhati. Pagkasabi niya nito, bigla siyang nakaramdam ng matinding antok. Napapikit siya ng pusa at nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, ay nasa sariling higaan na siya. Pagkapa niya ng kanyang leeg, ay wala na sa kanya ang kanyang kwintas. Lumabas siya ng silid at nakita niya sa sala ang kanyang tito Ninong. Oh, mabuti naman at nakauwi ka na. Saan ka na naman ba galing, bata ka? Pasensya na po, Ninong. Last na po yun. Naisoli ko na po ang mata ng diwata. Agad na naunawaan ni Ninong Ray ang sinabi ng bata. Tahimik na ngumiti si Moymoy at agad na sinabi sa kanyang ninong ang gantimpalang kanyang natanggap mula sa diwata. Ang kapangyarihang makapagpagaling ng karamdaman. Dahil sa sinabing yun ng bata, ay nagsimula silang dalawa ng kanyang Ninong Ray na tumanggap ng mga nagkakasakit na kababaryo. At totoo ngang sa pagtutulungan nila, nagagawa nilang pagalingin ang mga taong may sakit. Lumipas ang maraming taon, naging binata na si Moymoy. At sa loob ng maraming taong lumipas, silang dalawa ng kanyang Ninong Ray ay naging tanyag at nakilala bilang mga magagaling na albularyo, hindi lang sa kanilang lugar, kundi maging sa buong probinsya.